O mapagpala naming Ama, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang panalangin po na aming minamahal ginagalang mahal Pastor Willie Estrada Alameda, you end-time prophet of God. Hallelujah. Kami po ay natang supuso nagpapasalamat sa lahat na unang yugto na manalagawa ay natapos. At higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan. Patuloy lamang, mahal na Panginoon, na ikaw ay lagi namin kasama sa tuwing kami nagpupuri sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. At sa oras na ito, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Lalo tigit ay ibalingkod. Sa ganang akin, walang-wala po akong magawa. Ikaw po na maglagay mo sa ita sa akin labi at buksan mo puso't pag-unawa na lahat na aming minamahal ng mga kapatid na narito, maging sa aming mga beloved live webcast viewer, mahal na Panginoon. Hallelujah. Abutin mo siya mapagpalang kamay, mahal na Panginoon. At sama-sama po namin sinasaway ang lahat ng mga hadlang, demons of hindrances, cast out and anoint your word, God, in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Makabalik po kayo sa inyong kinupuan. At bago po ang lahat, ang aking pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdakila, ay walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. And I will give double honor and respect to the beloved and noble parents of the Lord, sa ating dearly beloved and noble evangelist, Willie Estrada Alameda, the end-time prophet of our loving God. Also to our beloved and noble son, Pastor Lino C. Alameda. At ako din po ay nagpapaabot mga minamahal pagrespeto at paggalang sa lahat mo ng beloved children, ating dearly beloved and noble parents of the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po natin makakalimutan ang mga ginantoang turo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Patuloy po natin inaalala mga minamahal ang kanilang mga pangangaral, pagtuturo sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. At binabati ko rin po na kayo nagpapaabot ng pagrespeto at paggalang sa lahat po ng the Alameda family, the beloved children, sa ating beloved Ate Peach, beloved Minister kay June, beloved Ate Ted, and beloved Minister Luke, dyan po sa dako ng Indiana, USA, mga minamahal. At sa ating beloved Minister Willie James Alameda Jr., beloved Teen, mga minapuri natin mahal na Panginoon. At sa ating beloved Ate Lay, beloved Minister Rick, puri nating mahal na sa lahat po ng mga beloved children natin, beloved parents of the Lord, sa lahat ng mga in-laws and mga apo na ating mahal na pastor. At dito po sa lugar na ito, mga minamahal sa lahat na aking mga kapwa magagawa, to all my beloved co-preachers, sa ating beloved ordering preacher, mga minamahal, puri nating mahal na Panginoon. At sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, magandang hapon po sa inyong lahat. At ako din po yung nagpapaabot ng pagbati, mga minamahal, magandang hapon. Mga minampuri natin dakilang Diyos sa beloved in-laws po, na ating beloved minister, Willie James Alameda Jr., ating beloved mother po, ating beloved teen, mga minamahal, magandang hapon po sa ating beloved Ma'am Esther, beloved brother and puri natin mahal na Panginoon sa kanilang mga mahal sa buhay, mga minamahal. Salamat po sa ating dakilang Diyos. Patuloy na tayo pinagsasama-sama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabihin, praise the Lord! Mga minamahal, ating pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig sa mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating mabanal na usata, ating pong buksan. Mga minamahal, kindly, pakibasa po sa ating mga beloved Bible reader dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, versikulo 15 hanggang 16. Amen. Apo sa aklat ng Efeso 5, 15 hanggang 16. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ng panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Amen. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Pagpalain ng pagbabasa ng bansita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pamakanta po natin mga minamahal ating pag-aralan na take advantage while there is time. Samantalahin daw po habang may panahon. Amen? Kaya't ingatan ninyong mamuhay ng maayos, huwag tulad ng mga mangmang, ang sabi ng Biblia, kundi tulad ng matatalino, samantalahin daw natin mga minamahal, sapagat ang pagkakataon ay maiksi na lang mga minamahal. Lahat magsabing amen. Sapagat ang mga araw ay pasama na ng pasama, mga minamahal ko. Lahat magsabing praise the Lord. Madalas nating naririnig mga minamahal ang kasabihang time is gold. Amen po? Amen. Pero ang nakalulungkot, minsan o madalas, mga minamahal, hindi po natin lubos pinapahalagahan ang bagay na yan. Amen?
Bakit? Sabagat busy tayo sa trabaho, sa negosyo, mga minamahal, sa mga tao ngayon, hindi lang sa negosyo busy. Saan busy? Sa social media. Amen po ba? Sa cellphone. Minsan pagising sa umaga, mga minamahal, imbis na luluhod muna para magpasalamat sa mahal na bayan na nagising pa, anong unang hinahanap? Anong unang hinahanap? Cellphone. Baka may nag-chat. Amen po ba? Sobrang busy na ng tao, mga minamahal. O sa mga bagay na pansamantala, mga minamahal, nakalimutan na natin yung pinakamahalagang bagay, mga minamahal, sabagat ang oras ay maiksi lang, mga minamahal. At pagsabihin, praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga kailangan nating mamuhay ng matalino samantalahin. Sabagat ang oras, mga minamahal, ay napakahalaga. Lalong-lalo na sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang may panahon, mga minamahal, amen, habang may pagkakataon pa, ipakita po natin ang totoo nating pagmamahal, ang totoo nating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mga mahal sa buhay, mga minamahal, sa mga tao na nakapaligid sa atin, mga minamahal, sa mga tao na kasama natin sa araw-araw, ipakita natin ang totoong pagmamahal sa kanila. Lahat magsabing, praise the Lord! Ginagamit ng Diyos, mga minamahal, ang oras, mga minamahal, para ipakita sa atin na wala pong permanente sa mundong ito. Amen? Lahat magsabing amen. Ang panahon ay gift. Hindi na po natin kayang ibalik ito. Amen. Kaya yung panahon na kasama natin, narinig natin na nangangaral sa bandang na pulpito ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Kung tayo po ay nagpahalaga noon, mga minamahal, pansinin mo mga Kristiyano na nagpahalaga sa mga pangangaral at pagtuturo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Kahit anong bagyo, kahit anong dilubyo ng buhay, mga minamahal, hindi sila nawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nagpapatuloy hanggang ngayon, yakap-yakap ang turo at aral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! At napatunayan sa ating mga buhay, mga minamahal. Amen? For the last 50 years, mga minamahal, 51 years, ilang taon, ilang dekada na paglilingkod natin sa mahal na Panginoon dahil niyakap natin ang mga turo at pangangaral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Nung tayo mga baguhan pa, minahal natin, mga minamahal. Wala tayong sinayang na oras sa kanilang pagtuturo, mga minamahal. Nanatiling matibay ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Kaya mga minamahal, habang buhay ka pa, habang buhay pa tayo, habang nandito pa tayo, hinahantay pa natin ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paglingkuran natin ng Diyos, mga minamahal, gawin natin ng buong kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon habang may oras pa. Amen? Hindi po natin kayang ibalik ang oras, mga minamahal. Yung panahon na masasayang, pero kaya nating gamitin ito ng tama. At magsabing amen. Ang bawat araw at oras ay regalo ng mahal na Panginoon. Kaya huwag nating sayangin sa mga bagay na walang kabuluhan sa mundong ito. Amen? Let magsabing praise the Lord. Ang sabi na Ecclesiastes, mga minamahal, kindly, chapter 11, verse 4. Ecclesiastes 11:4. Ang nagmamalas sa hangin ay hindi maghasik, at ang tumitingin sa mga alapap ay hindi aani. Amen. Amen. Tinutukoy nito, mga minamahal, ang taong masyadong nag-aantay ng perpektong pagkakataon walang nagawa. Amen? Wala siyang nagawa, mga minamahal. Amen. Ang magsasakang tinitingnan ang hangin at ulap na sobra ay hindi makapagtatanim o makapag-aani. Dahil lagi siyang natatakot, mga minamahal, na baka hindi maganda ang panahon, masayang ang binhi niya. At magsabing amen. Naalala ko nung kami magsasaka, mga minamahal, dyan sa dako ng Balagtas. Dahil in taon po kami nakatira dyan. Lalong-lalo na pag tag-ulan.
napakadelikado magtanim. Minsan mga minamahal, dumating ang time, hindi na kami nakapagtanim dahil sa takot na baka ulanin lang, yung tinanim namin, masayang lang, at baka mamaya panahon ng yung kuhol na sumisira, mga minamahal ng palay, masayang lang. Noong time na yun, hindi pa kami naglilingkod sa mahal na Panginoon, wala na, napabayaan na. Kaya dumating ang panahon, walang ani. Pero nung kami naging anak ng Diyos, nakakilala sa buong katotohanan sa pamamagitan ng pangangaral ng propeta ng Diyos, mga minamahal. Kahit anong panahon, mga minamahal, nagtatanim na may pananampalataya, mga minamahal, hallelujah! Pinagpalang totoo na mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Kaya huwag maghintay ng perpektong kondisyon bago kumilos. Amen. Simulan ang dapat gawin kahit hindi perpekto ang sitwasyon, kahit minsan masakit, mga minamahal, amen. Kahit minsan nanghihina ka na lulupay-pay ka, gawin mo ang nararapat para sa kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Ang pagpapaliban, mga minamahal, ang pagpapaliban, tandaan po natin, ang pagpapaliban ay kaawayan ng tagumpay. Amen? Imbis na ginawa mo na, inaksyonan mo na, mga minamahal, pero hindi mo binigyan na aksyon, mga minamahal, walang tagumpay na mangyayari. Pero kung inaksyonan mo na, yung calling, yung pagtawag na mahal na Panginoon, yung pangungusap na mahal na Panginoon, makikita mo sa dulo, tagumpay ka. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng Kristiyanong pinagpala sa material, sa pisikal, higit sa lahat sa espiritual na pagpapala, kung tayo umurong noon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, wala sana tayo ngayon sa lugar na ito. Amen? Dahil nung tayo nagsisimula sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, gusto sayangin ng kaaway ang oras. Maraming pag-aalinlangan na pinapaisip sa atin, baka hindi totoo yan, huwag kang maniwala dyan. Amen? Pero nung hindi natin sinayang ang oras na binigay ng mahal na Panginoon para makilala natin siya sa banal na misteri ito sa pagtuturo, pangangaral ng tao ng Diyos, mga minamahal, ngayon andito na tayo, tumatamasa ng pagpapala, mga minamahal, hindi na mabilang, lahat magsabing, praise the Lord! Naalala ko nung araw, dito sa dako ng Baliwag, mga minamahal, hindi naman talaga kami yung unang-unang nandito, mga minamahal. Naabutan ko na doon sa Santa Barbara. Mabibilang mo lang sa daliri, sobra pa ang 10 fingers sa mga kapatiran na may mga sasakyan 4 wheels. Pero ngayon, hindi na magkasya dyan, no? Praise the Lord! Bakit? Kasi walang sinayang ang mga Kristiyano. Amen. Nagpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon kahit ang hirap ng buhay noon, mga minamahal, pero patuloy at patuloy lang. Dahil pinahalagahan ang bawat oras na ibinibigay ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Ang pananampalataya at aksyon, mga minamahal, tandaan po natin, magkasama yan. Amen? Anong sabi ng Bible? Ang pananampalatayang walang gawa, patay, baog. Amen? Pero kung ang pananampalataya natin may aksyon, mga minamahal, makikita mo ang resulta. Grabing pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Grabing tagumpay galing sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen? Tandaan po natin, walang perpektong timing sa mundo. Lahat magsabing amen. Diba? Walang perfectong timing. Kausap mo nga, sabihin mo, magkita tayo alas 4. Pero ang Pilipino time, darating alas 6, alas 7. Amen po? Pero mahal na Panginoon, mga minamahal, perfect timing ang Diyos. Amen. In sometimes, the timing is now. Amen. Ngayon, ang panahon para lalo tayo magpakainit sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi po pwede sabihin natin, pag ready na ako, saka ako maglilingkod sa Diyos na may kainitan. Pagka okay na ang lahat, lutas ang problema ko, saka lang ako dadalo, saka ako maglilingkod sa mahal na Panginoon, saka ako susundin ang pagtawag ng Diyos. Pag may gana na ako, saka na ako dadalo 3 times a week. Pero wala akong gana, kaya once a week lang ako dadalo. Hindi po dapat gano'n. Lahat magsabing amen. Tandaan po natin, walang perfectong timing sa mundo. Walang perfectong timing sa mundo. Pero ang mahalaga,
Kunting patotoo, mga minamahal. Nung ako po'y tinawag na mahal na Panginoon bilang manggagawa from pastoral house, mga minamahal, hanggang sa na-assign po ko sa lugar na ito. Lumabas kami dahil bilang mga manggagawa, hindi po biro ang buhay ng isang manggagawa. Amen. Maraming pagsubok, mga minamahal. Pero muli akong tawagin na mahal na Panginoon. Nung ako'y lumabas, mga minamahal, naghanap buhay. Alam niya na maraming kapatiran na naririto ng mga tiga-baliwag. Nasaksihan nila. Kaya kung pipansinin niyo aking face sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, tapyas, yan ay patunay ng Diyos natin, buhay, makapangyarihang Diyos. Pag tinawag ka ng mahal na Panginoon, huwag mo nang sayangin ang pagkakataon. Pagtuloy-tuloy ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sapagat sa dulo nito, may mabuting tagumpay na nakalaan sa iyo. Nung ako'y naghahanap buhay sa labas, for 8 years, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, pag pupunta na ako sa trabaho ko, alam mo ang desire ng puso ko. Gusto kong maglingkod at magmagamit sa iyo. Pero ang kaaway, ang gusto niya, unti-unti kang ilayo sa iyong tungkulin. Hindi, yun ang gusto ng Diyos. Gusto ng kaaway yun. Kaya nung time na ako'y palalahanan ng mahal na Panginoon, masagasaan ako ng makaladkad ako 5 to 6 meters. Pero sa kahabagan ng Diyos, habang kinakaladkad ako ng ELP dyan sa itong highway ng DRT na to, sa dako ng San Rafael, sa harapan ng aming compound, buhay ang aking diwa. Hindi ako nahimatay, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Sa tulong at tabag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa unang panalangin natin, beloved honorable parents in the Lord, mga minamahal and the beloved children, kumontak doon para maipanalangin ng iyong paglingkod, mga minamahal. Sabi, nung mga tao nandoon sa kalsada, na nakikita yung aking sitwasyon, lumalabas yung puti sa aking ulo. Sorry sa mga kumakain. Pasintabi po. Lumalabas, sabi nila, wala na, patay na yan. Labas ang utak. Ang sagot ko, hindi! Buhay ako sa pangalan ni Jesus! Hallelujah! Sa madaling salita, mga minamahal, dinala ako sa ospital para bigyan ng unang lunas. Salamat sa mahal na Panginoon. Sabi ng doktor, operahin ang aking braso, yung aking clavicle dahil putol. Pero sabi ko, hindi ako magpapa-opera. Mayroon akong Diyos na pinaglilingkuran. Buhay at makapangyarihan. Mayroon akong sinayang na oras para sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Dinala ako rito, nag-recover dyan sa tinatawag ng White House, mga minamahal. Sa unang panalangin natin, mga pastor, dapat 1 month sa ospital. Pero 11 days lang, tinalabas na, mga minamahal. Gaano kabuti ang mahal na Panginoon. Kaya mula nung araw na yon, yung time at panahon na binigay ng mahal na Panginoon para muling ibigay ang buhay ko, ibigay ko ang buhay ko sa mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na yon, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord, wala nang sinayang na panahon, mga minamahal. Kung saan-saan na kami na-assign. Sa kahapagan ng mahal na Panginoon. Pero ngayon, mga minamahal, kung sasayangin natin ang oras na ibinibigay sa atin ng mahal na Panginoon, kung anong mayroon tayo, mga minamahal, tandaan po natin, ang kaaway, lagi kang bibigyan ng hindi ka dapat ready. Amen. Para wag mong magawa. Amen. Siya rin ang magbibigay para hindi ka maging okay. Amen. Siya rin ang magbibigay ng kawalang gana mo para gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Pag in-entertain natin, tayo ang lugi, mga minamahal. Pero pag pinaglabanan natin yan, yung ibinibigay na panahon ng mahal na Panginoon, ginanap at sinunod natin, tayo rin ang pagpapalain ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Wala tayong dapat sayangin na panahon. Lalong-lalo na, sabi ng Biblia, ang araw ay pasama na ng pasama. Ano pang sasayangin natin? Amen. Wala na tayo sasayangin, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Tingnan natin si Amang Abraham. Si Abraham.
Sumunod siya sa mahal na Panginoon. Agad-agad, naglakbay pa nga na ilang araw. Amen. Para ialay si Isaac. Amen? Madaling araw pa lang, nung siya kausapin ng mahal na Panginoon, Abraham, dalhin mo, tumungo ka doon sa bundok na sinasabi ng mahal na Panginoon upang ialay mo ang iyong anak na si Isaac. Nag-question pa ba siya? Hindi na. Madaling araw, lumakad siya, mga minamahal. Amen. At ilang araw pa sila naglakbay bago nakarating doon sa bundok na sinabi ng mahal na Panginoon. Ngayon, sino naging nakasama sa lahi ni Abraham? Ikaw, ako, tayong lahat na sumasampalataya sa ating pinakamamahal na mahal pa Yesu Kristo. Bakit? Sapagkat walang sinayang na oras si Abraham sumunod agad sa panawagan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Let magsabing, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, ang sabi ng Bible, ang panahon ay mahalaga. Kaya dapat ingatan natin. Lalo na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Ngayon lang, mga minamahal, sa araw na ito. Hindi aksidente na nagising po tayo at nandito tayo ngayon. Amen? Ang bawat umaga ay paalala na binigyan pa tayo ng Diyos ng panibagong pagkakataon, mga minamahal, para magmahal, para magpatawad kung mayroong mga tao nagkasala sa atin. Amen? At magsabing amen. Para maglingkod ng tunay sa mahal na Panginoon at itama kung ano man ang mga pagkakamali natin, mga minamahal, at magsabing amen. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Sabi ng Bible kindly, Psalms chapter 31 verse 15, Dito po sa aklat ng mga awit, kabanatang 31, ang talata po ay 15. Ang aking mga kapanahunan ay nasa iyong kamay. Iligtas mo ako sa kamay ng aking mga kaaway at sa mga nagsisiusig sa akin. lahat magsabing, praise the Lord. My times are in thy hands. Deliver me from the hand of my enemies and from that persecute me. Amen. Sa buhay ng tao, mga minamahal, ang oras at panahon natin nasa kamay ng mahal na Panginoon. Saan mo gugugulin ang panahon at oras mo dito sa mundo? Lalo na pag Kristiyano ka. Pag sanlibutan, alam na natin kung saan nila ginugugol ang kanilang oras. Dito sa sanlibutan. Amen? Pero tayo mga tunay na Kristiyano, mga minamahal, ang panahon at oras natin nasa kamay ng mahal na Panginoon. Anong dapat natin gawin? Gumawa tayo ng mabuti sa paningin ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Anumang bagay na gagawin ng kaaway para mahadlangan ang ating paglakad ng matuwid patungo sa kaharian ng mahal na Panginoon, huwag natin pahintulutan, labanan natin, mga minamahal. Anumang pagsubok, anumang pag-uusig, mga minamahal, magtatagumpay ka sapagkat kasama mo ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Hallelujah. Ang mga panahong itinakda sa tao ay nasa kamay ng Diyos. Lahat magsabing amen. Kaya kung iisipin mo pa yung sarili mong oras, sarili mong timing, wala kang mapapala dyan. Amen. Kung ano ngayon, yun ang gawin natin. Kung panahon ngayon para magpakainit, gawin na natin, mga minamahal. Hindi panahon ng panlalamig, mga minamahal. Hindi panahon para umurong ka. Amen. Panahon ng pagsulong patungo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Huwag nating sayangin sa galit, inggit, o walang kabuluhan na pamumuhay. Ang oras ay dapat gamitin para sa kabutihan at katuwiran, mga minamahal. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hindi po biro ang buhay ng Kristiyano. Lahat magsabing amen. Maraming gagawin ng kaaway para tayo'y guluhin, lituhin, mga minamahal, para bang wala ang focus natin
sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mawala ang focus natin sa ating mga tungkulin, sa ating pagpapagamit sa Diyos, mga minamahal. Amen. Pero huwag mong hayaan na magkaroon ng panahon ang dyablo sa iyo. Amen. Hayaan mo na ang Diyos ang kumilos sa iyo. Para kung ano mang panliligalig ng kaaway, hindi magtatagumpay sa iyan, mga minamahal. Amen. At magsabing, praise the Lord. Mapalad tayo sa lahat ng mapalad. Dahil lahat ng sakripisyo ng ating beloved parents of the Lord, mga minamahal, sa ngayon, tinatamasa na po natin ang mga pagpapala, mga minamahal. Nung panahon na sila yung grabing pagtitiis, sakripisyo, mga minamahal, ngayon inaani na natin ang pagpapala. At magsabi, praise the Lord! Hindi mo kailangang hintayin na maging perpekto bago maglingkod. Dapat ngayon, kumilos ka na. Amen? Gawin mo ang buong puso, buong kalooban ng mahal na Panginoon habang may panahon pa. Dumalo 3 times a week, mga minamahal. Amen? Magbigay na may katapatan. Mamuhay na may kabanalan, mga minamahal. Maraming Kristiyano ngayon, mga minamahal, nagpapabaya. Inaaksaya ang kanilang oras sa mga bagay dito sa sanlibutan, mga minamahal. Amen? Pinaprioridad nila mga bagay na panglupa, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, unahin natin ang para sa kariyan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil yun po ang totoong mahalaga, mga minamahal, hindi ang mga bagay dito sa lupa. Let magsabing amen. Pahalagahan natin ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ating beloved parents of the Lord, walang sinayang na panahon sa kanilang buhay. Kaya kahit wala na sila, mga minamahal, pero yung kanilang mga pagtuturo sa atin, yung kanilang mga panalangin ng araw, hanggang ngayon, ayon sa kanilang mga panalangin, nagaganap sa ating buhay, mga minamahal. Let magsabing, praise the Lord! Ano ang sabi, mga minamahal, isa sa mga apo ng ating minamahal, ginagalang malapastor, Diris Papa, sabi sa malapastor, bakit maaga pa, nakaluhod ka na? Ang sabi ng malapastor, anak, ang kabatiran papasok sa trabaho. Kinakailangan sila mga mapag-ingatan ng mahal na Panginoon. Kaya ako nananalangin, nagpupuri, lahat magsabing amen. Kaya nga, ang kapatiran, iniingatan ng Diyos dahil sa panalangin ng propeta ng Diyos. Lahat magsabing amen. Ngayon, sino nang gagamitin ng mahal na Panginoon? Andiyan ang mga beloved children, ng ating beloved parents in the Lord. Amen. Down to the beloved ordained preacher, mga minamahal, mga ngaral, mga maggagawa, tayo ng mga matured Christian, tayo ng mga naturuan, tayo na nagpahalaga, tayo na lumago sa spiritual, mga minamahal. Sa panahon na ngayon, tayong gagamitin ng mahal na Panginoon upang lalong mamalakaya ng mga kaluluwa, mga minamahal, para madala sa kariyan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sasayangin mo ba ang panahon yan? Hindi na. Amen. Lalo tayong magsikap sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. At magsabing, praise the Lord! At sabi ng Biblia, mga minamahal, but if you walk in the light, as He's in the light, we have fellowship with one with another in the blood of Jesus Christ. His Son cleans us from all sins. Amen. Kaya pag Kristiyano kang totoo, mga minamahal, pinapahalagahan mo ang iyong tipanan sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi mo pwede sabihin, next na ako dadalo, sa Wednesday na. Kasi may lakad ako ngayong linggo, mas mahalaga. Mas mahalaga pa ba yan sa pagdalo mo sa gawain ng Diyos? Yung mga katuwiran ng Kristiyanong ganon, mga minamahal, yun ang mga Kristiyanong hindi lumalago. Amen? Dahil kung totoo mong pinapahalagahan ang oras, mga minamahal, wala kang sasayangin. Amen? Sa iyong tipanan sa mahal na Panginoon. Gusto mo, lagi kang present, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang sabi natin, mahal na pastor, kung nais natin ng langit, dumalo tayo 3 times a week. Lahat magsabing, praise the Lord! Yan ang sinasabi ng propeta ng Diyos. Sa lahat ng nagpahalaga sa mga pangangaral na yan ng ating mahal na pastor. Ngayon, mga minamahal, yung mga kapatiran na yan, grabe lang ang pagpapala sa buhay. Amen? Amen?
Material, physical, higit spiritual, dahil ang nais sa mahal na Panginoon, habang tayo naglilingkod sa Kanya, sabi ng Biblia, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Baka laging may pagsubok, baka laging may karamdaman, kasi hindi sinusunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi pinapahalagan ang oras na para sa Diyos, mga minamahal, isinasantabi. Imbis na magpuri na, anong gagawin? Magsi-cellphone. Mag-YouTube. Mag-Facebook. Ang nagpupuri na lang, yung TV. Nagpapatugtog na lang. Di ba? Hindi natin alam, nadidisip tayo ng kaaway, mga minamahal. Huwag nating sayangin ang oras at panahon natin sa mga bagay na walang kabuluhan sa lupa, mga minamahal. Amen? Ang ating oras at panahon, mga minamahal, mas lamang dapat ang para sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Huwag tayong, nung araw, sabi ng mga pastor, sa mga kapatiran, inaano siya. Huwag manood na kung ano-anong gawain. Ang panunurin lang ang ating banal na gawain para hindi madisip ng kaaway. Let magsabihin, praise the Lord. TV pa lang noon. Radio pa lang noon. Pinapaiwas na tayo ng ating beloved parents in the Lord. Amen? Amen? Ngayon, mas marami tayong dapat pag-ingatan. Kaya totoo, pasama na ng pasama ang mundo. O, di ba? Social media. Bakit? Marami dyan. Mga nagtuturo din ng salita ng Diyos. Pero pag hindi ka punong-puno ng salita ng Diyos sa iyong puso't sa iyong isipan, ililigaw ka. Amen. Yan ang ingatan natin, mga minamahal. Kapag punong-puno ng salita ng Diyos ang iyong puso, mga minamahal, alam mo kung paano i-interpret ang salita ng mahal na Panginoon. Alam mo paano unawain, alam mo paano mo ganapin ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil ang sabi ng Biblia, ang katalinuhan, mga minamahal, ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa mahal na Panginoon. Maraming magagaling sa banal na kasulatan, mga minamahal. Pero, asaan sila ngayon? Kayo na ang mag-isip. Bakit? Dahil sinayang nila ang kanilang oras sa kayamanan. Sa mga bagay dito sa sanlibutan. Ang ating dearly beloved, noble parents in the Lord. Saan ginugol ang kanilang oras at panahon? Sa pag-aayuno, sa pagpupuri, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa pananalangin. Kaya tayo ngayon ang naging mga bunga sa panahong ito. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya mag-ingat po ang lahat, mga minamahal. Lahat magsabing amen. Kung mayroon man tayong titingnan dyan, mga minamahal, see to it ng ating puso ay punong-puno ng salita ng mahal, pati ang ating isipan, para wag tayong malinlang ng kaaway. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Marami ang nagsasabi, kapag maayos na ako, sa ako maglilingkod, magpapakainit sa mahal na Panginoon. Ang tanong, isa ka pa dito sa nagsasabi ng ganito? Mag-ingat po tayo. Amen. Dapat ngayon pa lang, magpakainit na tayo sa mahal na Panginoon. Habang nandito pa ang gawain ng Diyos, ang buong katotohanan. Lahat magsabing, praise the Lord! Dahil pag after the rapture, wala na. Sino magpapatuloy? Yung mga Kristiyanong naiwan na lang. Ang problema, wala ng Espiritu ng Diyos sa mga panahong yan. Amen? At magsabihin, praise the Lord! Dapat, mga minamahal, pahalagahan natin ang tamang panahon na ibinibigay ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Maganda po, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang sa 1 talata po ay 2. Sapagkat sinabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito, ngayon ang panahong ukol, narito, ngayon ang panahon ng kaligtasan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord!
Ngayon ang panahon, mga minamahal, para sa ating mga kaligtasan, mga minamahal, maglingkod na may katapatan sa mahal na Panginoon, hindi na patrasulong, mga minamahal, tuloy-tuloy na paglilingkod, kahit anong pagsubok, kahit anong paglilinis, kahit anong pagtutuwid, mga minamahal, tanggapin natin, sapagkat ito'y kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, kahit anong dumating sa buhay natin, mga masasamang bagay, mga minamahal, magpatuloy ka lang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sapagkat may tagumpay, dahil kasama mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Maraming nagsisisi kapag huli na ang lahat. Amen. Kapag wala na ang mga dapat na sana'y pinahalagahan mo. Yung oras na minahal at pinahalagan mo. Mga bagay o mga tungkulin na dapat sana'y pinahalagahan natin. Amen. O di kaya hindi na magkakaroon pa ng oras. Sayang. Amen? Eh dapat magpahalaga po tayo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, may panahon para sa lahat ng bagay sa ilalim ng lupa. Amen. Basahin natin kay last verse. Maganda po yung ating mga awit at manunugtog. Ecclesiastes chapter 3, verse 1 up to 8. Dito lang po sa 11 hanggang 12. Ecclesiastes 3, 1 hanggang 8, talon 11 hanggang 12. Sa bawat bagay ay may kapanahunan, at kapanahunan sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan, at panahon ng pagkamatayan. Panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itinanim. Panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapagaling. Panahon ng paggiba, at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagpisa ng mga bato. Panahon ng pagyakap at panahon ng pagpigil sa pagyakap. Yes. Panahon sa paghahanap ng at panahon ng pagkawala. Panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon. Panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi. Panahon ng pagtatahimik at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim. Panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. Sa 11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Nilagay rin niya ang sanlibutan sa kanyang puso. At ano pat hindi matalos ng tao ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. At sa 12, nalalaman ko na walang maigi sa kanya kaysa gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. Palakpakan natin ng malakas sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Sa bawat bagay ay may kapanahunan. Ipinapakita na ang mundo ay may ayos at timing na itinakda ng Diyos. Amen. Hindi lahat ay sabay-sabay. May rhythm at cycle ang buhay, mga minamahal. Lahat magsabing amen. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. May simula at may wakas, mga minamahal. Lahat magsabing amen. Ang pagdating at pag-alis ng buhay, pati ang pagsisimula, mga minamahal, at pagtatapos ng mga gawain ay bahagi ng natural na daloy ng buhay. Lahat magsabing amen. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, paggiba at pagtatayo. May mga panahong may kailangan alisin. Amen. Putulin o tapusin upang magbigay daan sa paghilom, pagbangon at panibagong simula. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nung tayo'y baguhan sa mahal na Panginoon, maraming pagsubok trials na nangyari sa buhay natin. Meron tayong mga bagay na hindi kayang iwanan. Kung hindi ba natin iniwanan yun nandito ba tayo ngayon? Diba? Wala. Pero dahil iniwan natin, binigyan tayo ng bagong pag-asa na mahal na Panginoon. Kaya hanggang ngayon, tayo nandito patuloy na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. At magsabing, praise the Lord. Sa 4, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, ang buhay ay hindi puro saya. Lahat magsabing amen. Hindi laging masaya ang buhay, mga minamahal.
Amen. Hindi rin pwedeng puro lungkot. Amen po. Lahat ng emosyon ay may lugar sa ating paglalakbay. At pag sabing, praise the Lord. Pero sa buhay ng isang Kristiyano, kahit maraming pag-uusig, kahit maraming problema, ang tunay na Kristiyano, kahit dapat maramdaman niya na yung kalungkutan, nakangiti pa rin. Amen! Nakangiti pa rin. Kahit grabing pagsubok, mga minamahal, kahit minsan nasasaktan ka na, pero always smile. Why? Because Jesus nasa iyong puso. Siya ang nagpapalakas sa iyo. Hindi ka hinahayaang lubusang manlupaypay. Hindi ka hinahayaang bumagsak. Bakit? Sapagkat ang kamay ng mahal na Panginoon, una nang nakasalo para ibangon kang muli. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sa panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala, pag-iingat, pagtatapon, may mga bagay na dapat nating ingatan at mayroon din namang mga bagay na dapat nating bitawan o isuko para tayo ay umunlad. At magsabing amen. Yung mga kahinaan natin, kung hindi natin iniwanan yan, uunlad pa tayo sa spiritual? Hindi. Mananatili tayong bansot. Pero kung iniwanan natin yan, lumago tayo sa kaalaman patungkol sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen! Palakpakan natin dakilang Diyos. At magsabing, praise the Lord! O, halimbawa, isang sasakyan. Panahon pa ni kopong-kopong yan, ayaw mong bitawan, ayaw mong alisin, pilit mo pang kinikip. Mas lamang pa yung gastos kaysa serbisyo. Amen! Ngayon, nakita ko dyan sa labas, oh. Parang wala na ako nakita ng luma. Yung sasakyan ko na lang yata luma, mga minamahal. Praise the Lord! O kasi yung mga Kristyano pinagpala na. Amen? Oh, mahal na Panginoon. Lagi na nasisira eh. Palitan mong bago. Oh, di ba? Ano ngayon? Pinagpala. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dadalo ko sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang sarap. Darating ka dito sa loob ng chapel, aircon pa. Naka-aircon ka na sa sasakyan, naka-aircon ka pa dito. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Magsabing, praise God! Hallelujah! Sabi ng 7, panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Karunungan ang malaman kung kailan ka dapat magsalita. At kailan ka dapat tumahimik. Hindi lahat ng oras ay panahon ng pagsagot. At magsabing amen. Sa buhay ng tao, mga minamahal, lahat ay may kapanahunan. Amen. Katulad ng sinasabi ng talatang ito. Halimbawa, magulang natin, nagkamali ka, sinuweto ka, tinuruan ka, pinagsabihan ka. Sasagot ka ba sa magulang mo? May inutos sa magulang mo, hindi mo sinunod. Sasagutin mo ba yan? Tatalikuran mo ba yan? No. Hayaan mo silang magsalita. Tanggapin mo kung anong sinasabi. Amen! At pagkatapos, may panahon para ikaw ay magsalita. Amen! Pansinin mo yung mga magulang na marespeto sa kanilang mga anak na marespeto sa kanilang mga magulang. Pag pinagsasabihan, nakikinig. At kung mayroon silang gusto sabihin, nilalagay nila kung anong tamang oras silang dapat magsalita. Ngayon, ang mga batang yan, pinagpala na ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Bakit? Sapagkat naturuang mabuti. Lahat magsabing praise the Lord. Sa pamilya, mga minamahal, kapag magulo, mga anak mo matating sa ulo, tumitigil sa ulo ng kabataan ngayon dahil sa cellphone. Yan ang totoo, sorry. Pag inutusan mo, anak, maghugas ka na, magwalis ka, anong sagot?
Ano sagot? Big W and big L. Wait lang. Di ba? Eh, walang natututunan. Amen ba? Pero kapag ang mga bata masunurin sa magulang, mga minamahal, kaya pag ang mga anak pasaway, isama nyo lagi sa panalangin yan. Amen. Gawin nyo, umupo kayo, mag-pray kayo, magpuri sa mahal na Panginoon, may Bible study, makita mo resulta, paglaki ng mga anak mo, mga pinagpalang totoo yan. At magsabing, praise the Lord! Tandaan mga anak, may panahon ng pagsasalita. Amen? Pag nagpapayong magulang, pakinggan nyo lang. Amen? Dahil lang, ang pangako na mahal, yan utos sa mahal na Panginoon. Ang paggalang sa magulang, may pangakong pagpapala yan. Amen? Let magsabing, praise the Lord! Sa 8, panahon ng pag-ibig at panahon ng pagkamuhi. Digmaan, kapayapaan. May mga pagkilos na dapat para sa kabutihan at may mga sitwasyon na dapat labanan ang kasamaan. Let magsabing amen. May panahon ng tensyon at panahon ng pagkakasundo sa buhay. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Na hindi dapat magkagulo. Amen. Tandaan natin, ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan. Let magsabing amen. Sayang naman ang ating pagkakilala sa mahal na Panginoon. Tayo na naturingang Kristiyano, masahol pa tayo sa mga tao makasanlibutan. Amen? Amen. Hindi po dapat ganoon, mga minamahal. Dapat tayo ang ilaw ng sanlibutan ito. Para yung mga nasa kadiliman, mga minamahal, ay madala natin sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon para kung ano mga pagpapala na tinanggap natin, mga minamahal, hallelujah, ay makamtan din nila, mga minamahal, makasama natin sila sa langit, sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya sabi sa huling talata, mga minamahal, ginawa niya ang bawat bagay na maganda. Sa kapanahunan niyaon, inilagay rin niya ang sanlibutan sa kanilang puso, lalo pat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang sabi diyan, mga minamahal, inilagay din ng Diyos sa ating puso ang sanlibutan. Para ano? Para hindi tayo yung yakapin ng sanlibutan. Amen. Amen. Kundi gamitin natin ang sanlibutan ito para mamalakaya ng kaluluwa. Amen. Hindi para pahalagahan ang mga bagay na nandito sa sanlibutan, mga minamahal. Amen. Yung mga bagay na walang kamuluhan, nandito tayo sa sanlibutan, mga minamahal, para pahalagahan ang mga nilikha na mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord! At mapakinabangan sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Ibig sabihin yung mga pagpapala, hindi yan na magliligaw sa atin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi ang posisyon natin ang magliligaw sa atin, sa ating tamang pagsunod sa mahal na Panginoon. Let magsabing, praise the Lord! Ang sabi ng 12, nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya dyan natin ilaan ang bawat segundo ng ating buhay. Saan? Sa paggawa ng mabuti habang tayo ay nabubuhay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Ngayon pa lang, ipakita na natin, ipakita mo na ang pagmamahal mo sa mahal na Panginoon. Amen? Tanggalin na natin ang mga bagay na hindi kinalulugtan ng mahal na Panginoon. Magpasalamat habang buhay pa tayo, mga minamahal. Amen? Kasi baka bukas, wala ng pagkakataon. Amen? Sumunod na tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Magpakumbaba sa harapan ng Diyos, mga minamahal. Dahil baka bukas, wala ng pagkakataon. Magpakainit sa maglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil baka bukas sa mga sunod na panahon, wala na. At magsabing amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal.
Kapag pinili natin huwag samantalahin ang oras, unti-unti nating sinasayang ang pagkakataon, mga minamahal. Amen? Na magbago at magbigay ng halaga sa buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Lahat magsabing amen. Ang taong marunong gumamit ng oras ay taong may direksyon sa buhay. Lahat magsabing amen. May layunin at may pananampalataya, magkakaroon siya ng mabuting kawakasan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Purihin natin ating dakilang Diyos. Maminamahal. Tayo umawit sa mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Sa lahat ng ating beloved live webcast viewer. Habang kayo nakatunghay, mga minamahal, ihanda niyo po ang inyong sarili para tanggapin ang mahal na Panginoon. There was Jesus. Mula nang kita'y paglingkuran, hallelujah, mga pangarap ko'y kinaligdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kahal. Hallelujah. Isipin natin ang ating buhay noon, mami naman. Wala na tayong pag-asa. Pero na natin makilala ang mahal na Panginoon. Inuna natin maglingkod sa Diyos. Mas pinahalagaan natin ang bagay. Ipinakita na mahal na Panginoon sa ating buhay. Taus-puso, hallelujah, ang buhay ko, hallelujah, para sa iyo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko alay sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Hallelujah, Jesus. At kahit na mayroong handa, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko sa iyo lamang, inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan. Yes, Lord, hallelujah. Susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay mag-iisang hanap. Hallelujah, hallelujah. Ibibigay ang buhay ko para sa iyo.
kasaysayan ng panahon, sa lahat ng ating mga baguhan na narito sa ating banal na gawain. Maging sa ating mga live webcast viewer, huwag na kayong magsayang ng panahon. Ngayon ang panahon para sa inyong kaligtasan. Ang sabi ng Biblia, sa panahon kita'y iningatan, sa panahon kita'y sinaklolohan, ngayon ang araw ng kaligtasan. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Sa oras na ito, nakikita ng Diyos ang inyong pananampalataya. Ang sabi ng Biblia, ang lumalapit sa Diyos, kinakailangan may pananampalataya. Dahil kung wala, hindi kalulugdan na mahal na Panginoon. Pangalawa, pagsisisi. Ang sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Wala nakaabot sa kalawalatian ng mahal na Panginoon. Kasalanan, pag hindi na pagsisihan, nagbubunga ng karamdaman. Ang karamdaman, pag hindi gumaling, nagbubunga ng kamatayan. Hindi lang kamatayan sa pisikal. Dahil namatay kang makasalanan, mamamatay ka rin sa espiritual. Saan yun? Doon kay tapon sa apoy ng impyerno. Kaya mapalad kayo sapagat natunghayan nyo ang gawain na mahalapit. Nandito kayo sa gawain ng totoo. Gawain ng Diyos. Hallelujah. Pangatlo, bautismo sa tubig. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, napakahalaga ng bautismo sa tubig. Sabagat kapag tayo na bautismo sa tubig, ilulubog tayo, pag-ahon natin, yung ating lumang pagkatao, yung ating mga kasalanan, maiwan na sa tubig. Tayo totoong Kristiyano na. Totoong born again. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Habang kayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, Gawa 1:8, kakamtin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng banal na Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo ang mag-guide sa atin paano tayo maglingkod ng tama sa Diyos. Paano paglingkuran ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sa oras na ito, inyo po itaas sa inyong dalawang kamay, tanda ng inyong pagsuko sa mahal na Panginoon Kristo. At sumunod kayo sa maiksing panalangin na pagtanggap. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga banal na salita. Tunay nga na napakahalaga ng oras. Mahal na Panginoon. Kaya salamat sa oras na ito na ibinigay mo sa akin upang ikaw ay aking makilala at tanggapin bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Pumasok ka sa aking puso at linisin mo ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo aking pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa, at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, sabihin mo, Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Habang nanatili nakataas sa iyong kamay at nakapikit ang iyong mga mata, kami naman po ang mananalangin sa inyo. Hallelujah. Upang mapagpala namin ang mga Diyos, mga pangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming minamahal. Hallelujah. Na malapasto, sa unang panalangin namin, minamahal kinagkalang malapasto. Sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Habagan mo ang mga baguhan na nagsitanggap sa iyo. Patawarin mo po sila, mahal na Panginoon. Maging ang aming mga beloved live webcast viewer. Patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Ugasan mo sila, O Diyos, na yung banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Malapit, isuot mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at sa katotohanan. At nawa, O Diyos, ito po ang simulain. At sila magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Bless mo po silang, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang mahal na Panginoon sa ating mga baguhan. Magpabautismo po kayo bago kayo uwi para maging kumpleto ang inyong pagiging tunay na anak ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang lahat na sa kanya tumanggap ay kanyang pinagkalooban na tawaging anak ng Diyos. God bless you po, mga minamahal. Nakabalik po kasi yung kinupuan. At sa ating mga beloved live webcast viewer, mga minamahal, sikapin niyo po na kayo ay makarating sa mang panig o dako ang gawain na mayroon na gawain ang Jesus Miracle Crusade para lupusan po kayo maging tunay na anak na mahal na Panginoon.
Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po'y dumako sa ating pangkalahatang pananalangin. Ano man ang ating mga kahilingan sa mahal na Panginoon, mga pinansyal na pagpapala, pisikal, kalakasan, kagalingan sa mga karamdaman, mga minamahal. Hilingin natin sa mahal na Panginoon at higit sa lahat, pagpapalang espiritual na tayo po'y patuloy na mainit na maglilingkod sa mahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O pong pagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa unang panalangin po namin minamahal, ginagalang mga pastor, will destroy the Almeda, you enter and prophet to God. Hallelujah. Kami po ay narito, mahal na Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. At dalangin namin sa iyo, Diyos, turuan mo kami, mahal na Panginoon, magpahalaga sa bawat oras ng aming buhay. Sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, huwag masayang, mahal na Panginoon, ang mga panahon na ibinibigay mo sa amin, ang mga pagkakataon na ibinibigay mo sa amin, ang mga bagay yan, mahal na Panginoon, espiritual na tungkulin, o mga trabaho man yan, mga negosyo man yan, mahal na Panginoon, hallelujah. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, hallelujah, turuan mo kami magpahalaga sa lahat ng oras, mahal na Pahigit, ang paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, kaya sa lahat ng mga patiran narito, ano ba ang kanilang mga kahilingan, kagalingan sa karamdaman, kalutasan sa mga problema, ipagkaloob mo po, mahal na Panginoon, hallelujah. Material na pagpapala, pisikal, mahal na Panginoon, higit ang espiritual, mahal na Panginoon, at patuloy namin dalangin ng lahat ng mga beloved children namin, beloved honorable parents in the Lord, mahal na Panginoon, pagpalain sila sa lahat ng bagay, higit sa lahat sa espiritual at pangpatuloy ng papangunahan, mahal na Panginoon, yung banal na gawain sa buong daigdig, mahal na Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga minamahal, ating po ipatong ang ating kaliwang kamay sa pating kung saan naroon ang ating karamdaman at yung ating kanang kamay sa ating ulo. Mga minamahal, kung wala tayong karamdaman, itaas ang ating dalawang kamay. Kung meron tayong kahilingan, hilingin po natin na may pananampalataya, mga minamahal. Hallelujah, ang lahat ng ating hinihiling sa mahal na Panginoon at sabayin natin lahat ng uri ng mga nagpapahirap ng mga sakit, mga karamdaman, mga minamahal. O po mapagpala namin Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Yesu Kristo, ay sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng mga karamdaman, leukemia, tuberculosis, cancer, diabetes, enlargement of the heart, kidney problem, diabetes, lumaya sa pangalan ni Jesus, sicknesses be healed, carnality, lust of the flesh, pride of life, kahirapan, mga pagsubok, mga pag-uusig, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Kahirapan, cast out in Jesus' name. Sicknesses be healed, be healed, be healed and be blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon, maminamahal, bilang pananampalataya, na lahat ng ating hiniling ay nakamta na natin, mga minamahal. Pag nakamtan mo na, ibig sabihin, kinakailangan mo na magpasalamat sa Diyos, mga minamahal. Lahat magsabi, amen. Sisigaw tayo 3 beses, mga minamahal, sabay talon. Shout 3 times in the top of our voice. Shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin na malakas ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba. Walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Purihin natin dakilang Diyos, maminamahal. We love you in the Lord, but there is Jesus, loves you more and more. At ibinibigay po mong kakataon para sa ating mga announcement. Ating beloved preacher, Brother Mart Noel. Amen. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Edward Dayama, sa pananambensahe ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At mga minamahal, bago po tayo tumako sa ating mahalagang announcement, tayo po ay kukuha po ng ating special offering para po sa mga pandagdag sa mga gastusin po ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon sa lugar na ito. At yung pong ating weekly covenant po, mga minamahal, weekly contribution para po sa lupa na ating bibilin para sa banal na gawain po sa lugar na ito ay pwede po nating isabay sa ating offering plot. Sa offering plot po na dadaan sa inyo, mga minamahal, praise God. At ilagay niyo po yan sa envelope, mga minamahal, para ma-record po, mga minamahal, na yung pong ihulog nyo ay para sa lupa. At sa mga magkakaloob naman po ng kanilang special offering, mga minamahal, isabay nyo na rin po dyan sa ating offering plot, mga minamahal.
dahil para mapunuan po ang mga pangangailangan at gastusin ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon sa lugar na ito, sa unat dalangin ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon, ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Praise the Lord. At narito po mga minamahal ang ating beloved beloved preacher Ed Dumalaon, para po ipanalangin ang ating mga ipagkakaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Ihimin po rin natin yung malapang gabi sa beloved Pastor Brother Mark. Tayo po'y manalangin, mapagpala naming Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Pangalan ni Jesus, sa panalangin ng aming beloved Pastor, sa oras nito, narito po kami sa pagkakaloob ng aming special offering at sa bawat kamay na magbibigay sa iyo sa oras nito. Naway ibalik mo po ito ng siksik, liglig at tumaapaw at sa aming mga kapatiran na walang may bigay na hipuin mo rin po sila sa sunod na gawain sila mo po makabigay sa ng special offering para sa pangkaragdagang pangangailangan ng Iglesia. Lahat ito ay aming dinadalangin sa matamis ng makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko, hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya ang buhay ko ay hanay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking mahal, oh Diyos, ang pag-ibig ko nito'y nagmamahali, kailanman ikaw ang aking mahal. Salamat po sa iyong Espiritu na umahalin sa akin laging totoo. Salamat din sa luha ng iyong kordero na bumuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, oh Diyos. Ang pag-ibig ko ito'y nagmamahali, kailanman ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, oh Diyos. Ang pag-ibig ko ito'y di magmamahali, kailanman ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking Amen. Praise the Lord. God bless you so much po mga minamahal. Sa lahat na nagkaloob na may katapatan, pagpalain mo tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Tuloy-tuloy po ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon sa lugar na ito, mga minamahal. Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Tuwing araw po ng Miyerkules, alas 2 hanggang alas 6 po yan ng gabi, mga minamahal. Sa dako ng San Ildefonso, ganun din po, mga minamahal. Praise God. At Biyernes, ating overnight, 9 p.m. At hanggang alas 3 ng madaling araw ng Sabado at Linggo, 9:30 a.m. onwards. At sa dako po ng San Ildefonso, 10 a.m. onwards. At tuloy-tuloy din po ang ating mga Bible study, mga minamahal. Meron po tayo dyan sa dako ng Candaba, Pampanga, every Tuesday po, mga minamahal, 4 p.m. to 7 p.m. At sa ating mga jail ministry, mga minamahal, tuwing Friday po yan, 9 a.m., mga minamahal. At yan po ay tatlong presinto, mga minamahal, ang ating binabible studyhan, mga minamahal. Purihin ating mahal na Panginoon, leading prayers of our dear beloved parents in the Lord. Tuloy-tuloy po lahat ng yan, ang mga banal na gawain na yan, mga minamahal. At kung wala na po tayo nakalimutan at wala nang karagdagan sa mga announcement, tayo po'y tumayo na, mga minamahal. At magpasalamat na po tayo sa tagumpay ng malagawain ng ating mahal na Panginoon. Praise God. At narito po ang ating beloved Brother Ryan. Yes, beloved Brother Ryan Panteros sa ating closing prayer. Purihin natin mahal na Panginoon. At magpasalamat na po tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise God.
Amen. Praise God. At God bless po sa ating beloved Preacher Mark. Pagpala naming Ama Diyos na mga sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon, minsan ng po, O Diyos. Narito kami, mahal na Panginoon, lubos at labis na pupunong papasalamat, mahal na Panginoon, sa naging matapos ang iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa iyong paglangis. Sa bawat yugto ng iyong banal na gawain mula sa pag-MC hanggang sa mga papuring awitin. Mahal na Panginoon, sa Joyful Solemn Song, mahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa mga awitin namin, mga beloved choir, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa mga buhay na patutuo na aming napakinggan, mahal na Panginoon, maraming salamat po, mahal na Panginoon. Maging sa pagbibigay, mahal na Panginoon, sa aming mga kapatiran, maraming salamat po, mahal na Panginoon. Tigit namin pinasalamatan, mahal na Panginoon, ang iyong banal na mensahe na dinala. Mahal na Panginoon, sa araw na ito, mahal na Panginoon. At dalahin ko, mahal na Panginoon, sa aming pansamantalang pag-uwi, kung paano mo kami iningatan, na makarating rito ng maluwalhati, mahal na Panginoon, ganoon din po sa aming pansamantalang pag-uwi, mahal na Panginoon, sa aming kanya-kanyang tahanan. Ingatan at gabayan mo ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming sat panalangin. Sa iyong matamis at makapangyang pangalan, sa pangalan mo lang pinakamamahal na Jesus. Amen. Amen. God bless you po mga minamahal. We love you in the Lord. But our dearest Jesus loves you more. Mag-ingat po tayo.